Samantala, update po tayo sa pagtalakay ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, sinimulan kaninang pasado alas 10 ng umaga ang kauna-unahang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 29 na miyembro ng komite ang present nang isinagawang roll call kaya nagdeklara si Justice Committee Chair Jervy Luistro ng quorum. Ang mga tatalakayin ng komite ay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Isay at ng grupong bayan at mga kaalyado nito na inendorso ng Makabayan Bloc. Paalala ni Luistro sa mga miyembro, pwede sila magtanong sa mga endorser ng mga reklamo pero may 5 minuto lamang sila. Kapag sumobra, magpapalista ulit para sa second round. At tulad ng nakagawian sa Kamara, ang unang bibigyan ng pagkakataong makapagtanong ay isang miyembro ng minorya. Nabanggit na noon ni Luistro na i-consolidate o pag-iisahin ang mga reklamo laban sa Pangulo at pag-uusapan kung sufficient in form at sufficient in substance ang mga reklamo. Tinanong ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lord Dansuan kung ano ang epekto ng Supreme Court ruling sa Vice President o kay Vice President Sara Duterte na impeachment sa mga reklamo laban sa Pangulo. Sagot ni Justice Committee Vice Chair at dating Duterte Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, wala dahil magkaiba ang modes na ginamit noon sa Duterte at ngayon sa Marcos impeachment complaint. Ang mode noon sa Duterte impeachment ay pagpirma at pag-endorso sa impeachment complaint nang hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista. Habang ang mode ngayon sa Marcos impeachment complaint ay paghahain ng reklamo ng pribadong mamamayan na inendorso ng hindi bababa sa isang kongresista. Sa ngayon ay ang pinag-uusapan ay ang sufficiency in form at napagpotohan na ng mga dumalo sa deliberasyon ng House Committee on Justice ngayong umaga kung sufficient in form ba o hindi ang Attorney Andre De Jesus impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang resulta ng botohan, sufficient 46. No, 1, abstain, 1. Sa ngayon, Connie, papatuloy ang deliberasyon ng komite at ang pinag-uusapan naman ngayon ay yung reklamong inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Connie? Okay, sa kaalaman din ng ating mga manonood, Tina, meron bang timeline na susundan para at least, sabi nga, malaman agad no, kung sufficient in form and substance itong impeachment complaint laban sa Pangulo dahil meron din naman silang kailangan ding busisiin on the part naman ni Vice President Sara Duterte dahil may naghain na rin ng 2 bagong impeachment complaints. Ang base sa rules ng Kamara, Connie, merong 60 session days ang House Committee on Justice para maglabas ng committee report sa isang impeachment proceeding. So may 60 days sila dito sa Marcos impeachment complaint. At dahil nabago na nga yung definition ng session days base sa pinakahuling Supreme Court ruling, mas mapapaaga ang ine-expect ng mga kongresista na paglalabas ng committee report. Pero kung kailan actually lalabas, mahirap pang sabihin sa ngayon dahil itong timeline nga for the first deliberations ngayong umaga ay hindi masabi ng eksakto ng committee chair dahil depende rin ito sa mga i-raise na punto ng mga kongresista at mga itatanong nila. Pero nabanggit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa atin noong nakaraang linggo na maliban sa notice para sa meeting nila ngayong araw, nakatanggap na rin sila ng notice ng Committee on Justice deliberations para sa February 3 bukas at February 4 Wednesday. Connie? Okay, so paglilinaw lang, Tina, ang maximum na pwedeng talakayin itong kung sufficient in form and substance ay 2 months. Pwede bang lumagpas pa doon kung meron pang mga mag-raise na mga concerns o hindi na? Hindi 2 months, Connie, kundi 60 session days. 60 session days. Okay. Ang session kasi ay mula Monday, Tuesday, Wednesday lang. Depende dun sa, dahil nga dun sa Supreme Court ruling, Monday, Tuesday, Wednesday, ang bilang, Monday, 1 session day, Tuesday, 1 session day, Wednesday session.
Okay. So dapat makapaglabas sila ng committee report sa plenary within 60 session days. Okay, so matagal-tagal pa ito. Pero meron ba tayong mga nakikita ngayon? Sabi rin kasi, Tina, may mga nagrarally daw sa labas ngayon ng Kamara. Meron ba tayong update tungkol doon? Medyo malayo ako doon pero nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa Bakabayan Block na mga kaalyado nila ang mga nandoon nagsasagawa ng pagkilot doon sa kaugnay nitong impeachment complaint na laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Connie. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.